Hello mga padaba, kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti pa kayong kalagayan ngayon. And for today's video ngayong gabi, ang ating word for today, word of the day is intuition or kutob or malakas na kutob. Malalakas ang tama, chas. At bilang buwan ng kababaihan pa rin ngayong Marso, malakas yung kutob ng mga babae. Sobra, mabilis, hindi man ganun kapulido, pero malapit sa katotohanan. Pero disclaimer lang po mga padaba, although meron kaming ganitong kakayahan, gifted kami sa ganitong pamamaraan, hindi naman 100%. Alam niyo yun nga, malapit lang sa katotohanan, and then, hindi naman lahat tama. Unless, like ako sa personal experience ko, dahil na rin sa maraming experience, dahil na rin sa mga taong nag-betrayed, mga taong nakasalamuha ko. So that's why hindi naman ako ganun kagalit na sa kanila. Kasi syempre, nakatulong sila malaking ambag sila. So alam ko na ngayon, mabilis ko nang ma-vibes, ma-mirror ang isang tao. Tulad halimbawa na, kapag ang isang tao is tinuring mo mabuti, pinakitaan mo ng magaganda, tapos konting hindi lang nasunod o konting mararamdaman mo agad eh. At hindi lang yung mararamdaman, hindi lang basta makikita. Talagang ipaparamdam sa iyo. Iba kasi yung pwedeng na misinterpret kasi nga katulad ng mga kababaihan, di ba? Lahat ng kababaihan ganito, merong vibes na ganun eh, di ba? Intuition nila. Pero meron pa doon na kapag syempre kakilala mo yung tao, iba yung timpla. So ipaparamdam talaga sa iyo yung vibes na yun. Inis to sa akin. Na hindi niya alam, malakas yung tama mo. Malakas yung vibes mo. Doble-doble pa. Although pares kayo babae, pero ikaw saksa ka na. Damakmak ng pinagdaanan mo. Lalo na sa mga experience na pakikisama sa mga iba't ibang klaseng tao. So, alam mo na. So, sa akin madalas nangyayari yan. So, ako ngayon naniniwala ako sa vibes na lang na senyales na lang. Alam mo yun? Hindi na natin pulong Lord na parang, okay, tinutulungan ko itong tao na to. Mukha naman ayaw magpatulong sa sarili niya. O di kaya pag nasosobrahan naman yung tulong ko, mukhang nawawala na ng respeto sa'yo. Or the more na nagiging komportable ako, the more na parang nawawala yung boundaries yung dalawa. Alam mo yun? Yung boundary na nilagay mo, minsan naman naglalagay din sila ng wall sa kanila pagka meron kang hindi nasunod o hindi na ibigay sa kanila na kailangan nila or pangangailangan nila na nakukuha sa'yo. O kung minsan naman wala na yung wall nila, pati yung boundaries mo, diba? Yung pinaka-boundary mo, bubuksan pa nila. I-disrespect pa nila. Dahil nasobrahan ka komportablehan. Madalas sinasabi ko, gawin mo na ng lahat yan sa ibang tao. Huwag ako. Huwag sa akin. Dahil sa lahat ng pinagdaanan ko, sisiw lang yung ipaparamdam mo sa akin. Sisiw lang yung pinapakita mo sa akin. Huwag na huwag mo ko ina-underestimate kasi sisiw lang yan. Yung mga taong tinutulungan mo pero nag-aabuso naman sa'yo. Yung mga taong tinutulungan mo tapos feeling close na sa'yo. Feeling lahat na makukuha sa'yo. At dahil nakukuha na nila yung kakomportablehan sa'yo, feeling nila kaya ka na nilang utuin. Unang-una, sa lahat na na-experience ko, mapabuti man o kasama, sa tingin nyo ba, hahayaan ko na lang yun? Pangalawa, sa edad kong ito, hahayaan ko rin ma-stress ang buhay ko sa kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay ko. Kung sa tingin mo, hindi ko napapansin yun, talagang wala akong pakialam doon. Pero hindi ko iindahin yun. But I'll make sure na mababawasan yung blessings mo. Hindi lang sa akin, sa kahit sino pang taong nai-encounter mo. Kung minsan nga masarap din naman pakinggan yung mga sinungaling na tao. Kasi syempre, sa kakagawa-gawa ng kwento, pagiging sinungaling, o di kaya, alam mo yun, dead ma lang kunwari, pagtatawanan mo na lang din. Kahit alam mo na yung katotohanan. Yung hindi mo nga papatulan, yung matatawa ka nga, pero ekes ka na. And, to think na nagbibigay din ako ng chance sa mga tao. Katulad halimbawa, yung mga tao, akala mo hindi nakapagsalita sa iyo ng masama, kahit narinig mo na sa ibang tao ha. Napag-usapan ka na. And parang, alam mo yun, parang wala ka narinig na
puro kabutihan sa'yo. Yung tipong naikwento lang sa ibang tao. Na kahit natulungan mo yung tao na yun, iba pa rin yung kwento niya sa ibang tao. Kasi nga, hindi mo siya napagbigyan ng isang beses. So, kakalat yun. So, syempre, kapag kumalat yun, sira ka nga naman sa ibang tao. Pero para sa akin, nahayaan ko rin siya. Bibigyan ko pa rin siya ng second chance. Balik ulit, okay? Okay, balik, tanggapin. Nandito na ngayon yung hiya-hiya niya. So, akala niya, syempre, dahil bumalik nga siya sa'yo, okay na lahat, di ba? Yun ang mas delikado. Kasi mas lalo kang nakikilala. O mas kinikilala. Di ba, sabi nga nila is, kung gusto mong malaman yung galong ng kalaban mo, kaibiganin mo, o kaaway mo, kaibiganin mo. Kapag inulit niya pa itong mga pangyayari, mga chuchu, inulit niya pa ulit, malamang sa malamang, tatrato ko pa rin siyang napakabuting tao. Diba? Para pagdating sa ibang tao, chuchuman niya ako, lahat-lahat. Brainy pa. Bigyan ko na lang siya ng pangkabuhayan showcase para machuchuman niya ako. At isabihin, wala na akong trabaho, pero binigyan ako niya ng ganito. Kasi ayoko na nga, di ba? Kasi once is enough. Wow! English yun. Once is enough, two is too much, pangatlo, yan na yung papatay sa'yo. Yan na yung sisira sa'yo. Tandaan niyo po yan. Only one chance, not second chance. Not third chance. Kasi kung dati nga hindi mo ako sinusuportahan sa mga pinagagawa ko tinanggap pa rin kita di ba? Pinabalik pa rin kita sa buhay ko. Para At feeling mo naman tuwang-tuwa ako sa'yo. Kaya bago mo ako husgahan na parang, ganito na ako, chuchu, malaking pagbabago. Bago naman ako naging ganito, mahirap din ako ng katulad mo. Yun nga lang, magkaiba tayo. Kasi sa lahat ng mga pinaghirapan ko, pinakisamahan ko, lahat ng iba't ibang klase ng tao, ultimo demonyo na kausap ko. Buti na lang talaga malakas ako kay Jesucristo kaya hanggang ngayon, nakakasama nyo pa rin ako. At tumutulong pa rin sa inyo. GB lang mga padaba, good vibes only and good night everyone!